Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. So, magandang gabi po sa ating lahat, mga hari at reyna, prinsipe at prinsesa. So, una po sa lahat, ako po ay nagbibigay pugay sa ating Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Riambunanza. At ganun din sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan po ng Regional Director ng Region 2, Haring Edgar Palor Liguto. At ganun din sa kanyang may bahay, si Reyna Rose Padillo Liguto. So, mapagpalang oras, hari at reyna. At ganun din sa mga 70 prophets o mga provincial leaders sa buong Pilipinas, municipal, barangay, down to purok. At ako rin ay lubos na nagpapasalamat at nagpupugay sa ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunanza, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kanyang kapatid, walang iba, Haring Adolfo Riambunanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras, mahal na Prinsipe at Haring Adolfo. At ganun din sa aming mga kapatid na nandyan sa ibang bansa, si Reyna Shirley Del Rosario, na nandyan po sa bansang London. At ganun din sa aming kapatid, si Prinsesa Claribel Baltasar, na nandyan po sa bansang Kuwait. At ganun din po sa aming pinaglalayban ngayon sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar, at ganun din sa kay Haring Robel Baltasar at kay Haring Gerson Del Rosario, sama ng kanyang reyna at mga prinsesa. At ganun din sa aming kapatid diyan sa Santiago City, si Reyna Luz Biminda Tuginayo. Mapagpalang oras, Reyna. At narito po kami ngayon uli live upang ipahayag sa inyo ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, marami po ngayon ang mga ngaral na nangangaral na ang tungkol sa kaharian ng Diyos, o pag napag-usapan po yung kaharian ng Diyos, ang tinuturo po nila ay nandun daw sa taas. Yung iba naman po ay nandito daw sa puso, o yung iba doon sa ilalim ng lupa. So, wala po silang sapat na basihan kung nasaan ba talaga yung kaharian ng Diyos. Pero, kung ating babasahin sa banal na kasulatan, ayon po sa Matthew 21:43, ang sabi po doon ay, ang kaharian ng Diyos ay ibinigay na sa isang bansa, mga kapatid. So, anong bansa po kaya yung pinagbigyan, mga kapatid? Sa dinarami-rami po ng bansa ngayon sa buong daigdig, anong bansa po kaya yung mapalad na pinagbigyan? So kung
ating babasahin sa banal na kasulatan kung anong bansa. Wala man pong address pero meron pong direksyon na binigay ang Diyos. Ayon po doon sa Isaias 24:15. Pakibasa, Hari. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Salamat, friends. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan kung saan bansa yung pinagbigyan ng kaharian ng Diyos. Wala man pong address pero meron pong direksyon. Doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. So kung atin pong titignan sa world map, meron pong 4 na bansa na nandun sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Una po dyan ay ang Japan, Indonesia, Malaysia, at Pilipinas. So ayon po dun sa nabasa ay luwalhatiin yung Diyos ng Israel. So ang tanong mga kapatid, sa bansang Japan po ba ay ninuwalhati yung Diyos ng Israel? So hindi po mga kapatid, sapagkat ang Diyos nila dito ay yung Buddhism, mga Buddha. At ganon din po sa bansang Indonesia. Ninuwalhati po ba ang Diyos ng Israel? So hindi rin po mga kapatid, sapagkat iba rin po yung kanilang ditong sinasampalatayanan. Ganon din sa Malaysia. Ninuwalhati po ba dito yung Diyos ng Israel? So hindi rin po mga kapatid, sapagkat iba rin po yung kanilang paniniwala dito sa bansang Malaysia. Sa Pilipinas mga kapatid, ninuwalhati po ba dito ang Diyos ng Israel? Tunay mga kapatid, sapagkat mula Apari hanggang Hulo ay kilalang kilala po dito ang ating Panginoong Jesucristo na siya yung Diyos ng Israel. Kaya ngayon mga kapatid, papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa mababasa sa banal na kasulatan sa Genesis 25 verse 22 ay 23 hanggang 26. Pakibasa. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula, na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinangalanang Isaw. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipinanganak ni Rebecca. So, salamat friends. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Ina Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa.
So, kung atin pong isipin mga kapatid, ang isang literal na babae po ba ay kaya po bang magbuntis ng dalawang bansa? So, hindi po mga kapatid. Sapagkat si Ina Rebecca ay talinhagang salita ng Diyos na ginamit para mahanapan natin kung nasaan yung kaharian ng Diyos na inalis doon sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. So, si Ina Rebecca ay nagbuntis ng dalawang bansa. So, kung ating iisipin, ang katayuan ni Ina Rebecca, pagkat bansa man po yung kanyang pinagbubuntis, so ang katumbas ni Ina Rebecca ay daigdig. Dahil bansa man po yung kanyang pinagbubuntis. So, nung malapit na yung panganganak niya, nung siya'y manganganak na ay kailangan ng pag may manganganak ay mayroong partera. Doon sa literal na panganganak. So, dalawang bansa man yung ipapanganak ni Ina Rebecca. So, ang gagamitin nating partera ay bansa rin. So, ang bansang ito ay ang bansang Spain. So, sa bansang Spain, ang hari po dito ay si King Philip II. So, si King Philip II ay mayroon siyang dalawang tauhan na si Christopher Columbus at si Ferdinand Magallanes. So, si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay naglakbay sa malayong hilaga. At nakarating sila rito noong October 12, 1492. So, ang unang anak ni Rebecca, ayon po sa banal na kasulatan, ay si Esau. So, ang tanong mga kapatid, sino po si Esau? So, kung atin pong babasahin sa banal na kasulatan, sa Genesis 36 verse 8, pakibasa ari. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Esau ay siyang Edom. So, ang tanong mga kapatid, sino si Edom? So, kung atin pong titignan sa world map o sa encyclopedia, ang ibig sabihin po ng Edom ay tumutukoy sa bansang Amerika. So, natagpuan na po natin yung unang anak ni Ina Rebecca na si Esau
na siyang Edom ay siya palang bansang Amerika. So, yung dalawang manglalakbay na si Christopher Columbus at si Ferdinand Magallanes ay nagpatuloy sa paglalakbay. At babalik na sana sila doon sa kanilang hari, subalit nakakita sila ng liwanag at kanila itong sinundan at nakarating sila sa malayong silangan sa isang isla na wala pang pangalan. So, balik tayo doon sa pangalawang anak ni Ina Rebecca na si Jacob. So, ang tanong mga kapatid, sino si Jacob? So, kung atin pong babasahin sa banal na kasulatan sa Genesis 32 verse 28 ay ganito po ang sinasabi. Ibasa, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So, hindi ka na tatawaging Jacob, kundi Israel. So, balik po tayo dun sa dalawang manglalakbay. Si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes. So, bumalik po sila doon sa kanilang hari at ibinalita nila na meron silang nakitang isang isla na wala pang pangalan. So, ang sabi ng hari, bumalik kayo doon at isunod nyo na lang sa aking pangalan. Kaya si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay bumalik doon at pinangalanan nilang itong Las Islas Pilipinas. Sapagkat isinunod doon sa pangalan ng kanilang hari na Pilipinas. So, nakarating po sila dito noong March 16, 1521. Plus 2 years preparation, 1523. So, ano po yung kaganapan noong 1523? So, dito po sinigaw sa bansang Pilipinas na Philippines is a Christian country. Na ito po ay binautismuhan ng isang pari na si Father Pedro Valderrama at kasama yung kanyang mga kasama si Raha Umabun at Lapu-Lapu at yung kanyang mga tauhan. So, natagpuan na po natin yung pangalawang anak ni Ina Rebecca na si Jacob na siyang Israel ay siya palang bansang Pilipinas. So, balik po tayo dun sa banal na kasulatan. Bakit malakas, mapula, mabalahibo, at maglilingkod sa bata? So, ang tanong mga kapatid, bakit malakas? So, ang bansang Amerika po ba ay tunay na malakas? So, tunay mga kapatid, sapagkat nung panahong yun ay malalakas na yung kanilang mga kagamitan,
lalo na sa pakikidigma. So, ako tayo sa pangalawa. Bakit mapula? Ang bansang Amerika po ba ay mapula? Tunay mga kapatid, sapagkat kung masisikatan ng araw yung kanilang balat, ay namumula. At pangatlo, bakit mabalahibo? So kung makakita tayo ng Amerikano, mga kapatid, makikita natin yung kanilang mga balat ay maraming balahibo. Kaya, tunay. At ang pang-apat, at maglilingkod sa bata. So, ano yung kaganapan ng maglilingkod sa bata? So, ang bansang Pilipinas noon ay dinigma po tayo ng bansang Japan. Noong 1945. So, para matupad ang hula na maglilingkod sa bata, ang bansang Pilipinas ay hindi po humingi ng tulong sa bansang Amerika. Kundi yung bansang Amerika ang tumulong sa bansang Pilipinas. Kaya natupad yung sinabing maglilingkod sa bata. Kaya noong 1946, dito po isinigaw yung Philippine-American Friendship Day. Noong 1946, ito po yung tunay na kalayaan ng bansang Pilipinas noong 1946, mga kapatid. So, ang tanong, mga kapatid, saan po ito naganap? So, wala pong iba kundi sa ating bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God. So marami pong salamat. Ganun din sa mga sumusubaybay sa programa ng ating mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. So magandang gabi at